mapagpala sa ating lahat. Welcome po ang lahat sa ating pananambahan ngayong araw. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at kamustahin at kamayan ang bawat isa. Luke 1 verse 37. Faith does not make things easy, but it makes them possible. Tinatawagan ko na po si Sister Angelique at ang Praise and Worship Team para sa ating opening song na susundan po ng opening prayer ni Sister Merly Bedia. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Ama, at
inyo po kaming iningatan, ginabayan, pinatnubayan, pinrotektahan sa loob ng 6 na araw. Kami po, Ama, ay iningatan mo sa aming pagtatrabaho, paglalakbay, anuman ang aming ginawa. Kami po, Ama, inyong pinagpala. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin at sa ikapitong araw po, O Diyos. Narito po kami, Ama, na amin po inaalala ang ikatlong araw ng iyong pagkabuhay, O Diyos. Kami po, Ama, ay patuloy na nagagalak, nagpupuri, O Diyos, sa iyong dakilang pangalan. At patawarin po kami, Ama, sa lahat po na aming mga nagawang kasalanan, upang kami po, Ama, ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong banal paningin sa mga oras na ito, O Diyos. At kami po, Ama, ay hindi naparito upang gampanan lang po namin ang aming tungkulin bilang isang mananampalataya, kundi naparito kami, Panginoon, at amin pong kinikilala ang iyong tinapos doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat sa amin na kami po, Ama, ay inyong pinili, binago sa aming mga karumihan, nilinis, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. At sa ngayon, Panginoon, ay patuloy po kaming nagpapasalamat, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. At amin po idinudulog sa iyo, O Diyos, ang mga gawain mo sa umagang ito. At i-bless mo, Ama, ang lahat ng mga kapatiran na sa ngayon, Ama, ay wala pa o kaya nasa naglalakbay pa patungo rito, O Diyos. Ingatan mo po sila, gabayan, patnubayan, at pakatukin mo, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isa ng araw na ito ay kapitong araw para sa iyong mga gawain, O Diyos. At naway patuloy pong mauhaw ang bawat sa amin sa iyong mga salita, O Diyos, at ang mga salita mo, Ama, na aming mapapakinggan, ito, Ama, ay kalakasan po ng ay mga espiritual. At ito, Ama, ay magagamit po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. At amin po idinudulog sa iyo, Ama, ang lahat ng mga magsisidalo, magsiganap mula sa mga ushers, tagapagpaawit, ang mga presider, at ang anak mo na magdadala ng iyong banal mensahe sa iyong balarapan. Pakapuspusan mo nga po siya, Ama, ng iyong banal espiritu upang yung mga salita na kanyang ibabahagi, O Diyos, ay maging mabiyaya po sa lahat ng aming, sa bawat sa amin, O Diyos, at naway tumimos ay mga puso't isipan ng mga salita mo, Ama, na aming mapapakinggan sa mga oras na ito, O Diyos. Ama, sa iyo po namin, O Diyos, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. And magandang umaga po sa ating lahat po na nandito sa simbahan, pati na po sa kanilang mga tahanan na nanonood via recorded video. Gising na po ba kayong lahat? Amen! Tama lang dapat po na tayo gising para magpuri sa ating Panginoon. At tayo po'y umikot at magkamayan, kamustahin po natin ating mga katabi, sabihin natin, hello, kamusta ka? Ayan. Tunay nga po nakakagalak na makita ang bawat isa na narito at magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayo magpuri
you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, and you will be saved. Gaya nga po ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, dapat gano'n din po ating faith. Amen po ba? Let's turn our faith to celebration, for He has risen and He is alive. Amen? Tara po magpuri sa Panginoon. Palakpak natin natin mga kamay. And let's sing celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives Let's declare our unwavering faith to Him, for He is the way maker, the miracle worker, and the promise keeper. Let's sing.
He is risen and He is alive and He lives forever. Yes, Lord, hindi kayo nasasamang ipakita, iparana sa amin ang iyong wagas na pagsinta at iyong biyayang dahilan na binigay sa amin. Kaya naman, Lord, lahat ng papuring ito ay alay namin sa iyo, Lord. Sabi nga sa aming inawit, sa aming buhay na nag-iisang taglay, ilalaan namin ang bawat saglit upang mabigin ka ng walang hupay. Gaya ng awiting niyo, Lord, yun po ang aming gagawin sa bawat araw na daraan. At hindi kami magsasawang magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Kaya ngayon, Lord, itinataas namin ang aming mga kamay bilang pagsamba sa iyo. Inaalay namin ang lahat ng awiting ito para lang sa iyo, Jesus. Sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa testimony. Inaanyayahan ko po ang mga nais magpatotoo at magpasalamat. Isang mapagpalang araw po ng pagkabuhay sa ating bawat isa mga kapatid ko sa Panginoon. At akin pong pinasalamatan ang Diyos sa provision po niya na nakauwi po ang aking husband ng safe and sound po na gusto pong umattend sa graduation ng aking anak. Kaya nais ko rin pasalamatan ng Panginoon kasi nakagraduate na po siya ng grade 12. At magka-college na po. Thank you Lord sa lahat ng provision niya sa buhay at sa buong pamilya namin. At ganun din po, nais kong pasalamatan ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na tumulong po nung last Thursday para po sa paglilinis ng ating simbahan at alam ng Panginoon kung sino-sino po kayo at naway patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa gawain ng ating church. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Magandang umaga po sa atin lahat. Nagpapasalamat lang po ako dahil sa kaarawan ko po ngayon. Ayan po, gusto ko lang po magpasalamat kasi nung Monday po, recognition na po namin and nakasama po ako sa with honors. And thank God po sa wisdom and knowledge na binigay niya po sa akin buong school year po. Yun lang po. Kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor PJ para po sa ating pastoral prayer. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dudulog sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin sa ngayong umaga ito. Ang lahat po ay inaanyayahang manalangin at kung meron din pong mga dalangin, malaya po tayong lumapit sa Diyos sa mataimtim at kahit sa puso po natin pananalangin. Lahat po yan ay narinig ng Diyos at lahat ng kabataan po naririto ay ina-encourage po to go forward po at nang maipanalangin din po sila. Tayo po yumuko at pumikit at damhin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Tunay nga o Diyos na ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang milalang ng langit at lupa. Katulad ng aming mga inawit o Diyos, ikaw ang pasimula, ikaw ang katapusan, at higit sa lahat o Diyos, ikaw ang nakakaalam sa lahat ng bagay na naririto sa mundong ito. Nakita mo ang lahat ng inyong mga nilikha mula sa unang araw hanggang sa huling araw nito. Kaya alam na alam mo, O Diyos, ang mangyayari sa mga darating na panahon dahil ikaw ay makapangyarihan at lahat-lahat ay iyong alam. Tulad nga ng aming mga inawit, ikaw ay Diyos na mapaggawa ng himala. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan sa lahat ng pagkakataon para sa amin. Ikaw ang Diyos naming siyang liwanag sa kadiliman na kung sakali man kami ay may kadiliman sa aming buhay na nararanasan mga pagsubok, mga bagay na hindi namin kontrolado o Diyos at mga bagay na hindi man mukhang pabor sa amin, ngunit naroon ang pag-asa namin dahil ikaw ay aming pinaglilingkuran at kami ay iyong mga anak. Salamat o Diyos dahil pinagdiriwang namin ang linggong ito bilang pag-aalaala sa natapos mo na nga o Diyos na tuntunin o yung pagliligtas mo sa amin 2,000 years ago, ito ay pag-alaala namin na may isang Diyos na nagkatawang tao para kami ay samahan, una higit sa lahat, at ang pinakamaganda po doon ay yun ay maging kapatawaran ng aming kasalanan. Yung ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo, yun po ang aming naalala at ikaw ay muling nabuhay.
Ikaw ang Diyos ngayon na siyang nagbibigay sa amin ng kalinisan, nagbibigay sa amin ng perfect liberty, ng kalayaan na makalapit sa inyo. The curse of sin is broken. It's because of what you did nung niligtas mo kami doon sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. We are very grateful for that, at buong buhay namin ng aming pagkilala sa inyo ay ipaglilingkod namin sa inyo dahil sa bagay na iyon. You are very, very merciful to us. You are very grateful. You are very graceful to us, and dahil doon kami ay buong puso magpapasalamat sa inyo, O Diyos. Kaya nga, tulad nga ng sinabi namin, O Diyos, alam na alam mo ang buhay namin from the start to the end, and alam na alam mo kung ano ang nilalaman ng aming isip, ng aming puso, lahat ng mga bagay na aming ginawa, lihim man o hindi, mabuti man o hindi. Kaya nga, O Diyos, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba ng puso. Kami ay lumalapit sa inyo upang ihain sa inyo, O Diyos, upang ilapit sa inyo na kung sakali man na kami ay may mga pagkakamali, kung sakali dahil sa kahinaan ng aming katawang ito, na siyang nasa mundo pang ito, ay nakakagawa kami ng mga bagay na hindi kanais-nais sa inyong harapan, kami ay humihingi palagi, O Diyos, ng kapatawaran sa inyo. Kami ay lagi nagpapalinis sa inyo. Inaamin namin ang mga lahat ng bagay na ito bilang tanda ng pagsuko ng aming buhay sa inyo. Hindi dahil, O Diyos, na gusto lang namin makalapit sa inyo dahil gusto lang namin lumapit, pero ito ay inihain namin sa inyo upang kami ay may maayos na relasyon sa inyo, unang-una, at ikalawa ay maiayos ang relasyon namin sa mga nakakasalamuhan namin sa bawat araw. Kaya nga, O Diyos, sa pamamagitan ng dugo ng tinigis mo dun sa krus ng Kalbaryo ng aming Panginoong Yesus, kami po ay nagpapalinis, kami ay humihingi ng kapatawaran, at kami ay kiniklaim namin ito ng kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin is absolute, at ito ay iginawad mo na po sa amin. Kaya nga, O Diyos, sa umagang ito, sa aming paglapit sa inyo, sa aming mga idinadalangin, sa aming puso, ikaw ang nakikinig sa amin, ikaw ang nakakakita sa amin, bigyan po ninyo ang aming mga panalangin. Ang mga pagpapalang aming inaasahan mula sa inyong mga salita na maririnig namin ngayong umaga, O Diyos, ipadaloy mo po sa umagang ito. Hinihiling po namin, O Diyos, sa umagang ito, ang lahat ng mga bagay na mabubuti para sa bawat isa, sa bawat pamilyang naririto mula sa mga magulang, mula sa mga nakakasama namin sa bahay, hanggang sa aming mga anak. Kayo, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng pagpapalat, kalakasan, kalusugan, na siyang naibigay mo na nga, O Diyos. Kaya nga ito ang tanda, ang araw na ito, na kami ay inyo nang binigyan ng lahat ng ito, at kami nagpupurit ng papasalamat. Sa gayon, O Diyos, kami ay naririto at kami ay nagbibigay ng lahat ng ito. Kaya nga sa mga susunod na panahon, O Diyos, patuloy pa rin ang aming pag-asa na kami ay inyong kakalingain, inyong aalagaan, inyong bibigyan ng kalakasan at kalusugan. Ganun din sa lahat ng probisyon sa aming buhay. Kaya nga, O Diyos, katulad din sa umagang ito, ang aming mga anak ay aming idinudulog sa inyo. Hinihingi po namin, O Diyos, ng basbas at pagpapala mula sa inyo na ipagkaloob po ninyo ang lahat ng karunungan, lahat ng kalusugan, ng kalakasan na kanilang kailangan sa buong linggo, sa lahat ng panahon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pamumuhay sa loob ng tahanan, sa loob at labas ng tahanan, O Diyos, kayo ang makita at may represent sa kanilang mga buhay. Makita ng bawat isa na ang mga anak mo, O Diyos, ay siyang mga anak na siyang sumusunod, unang-una, higit sa lahat. Ang mga anak na ito ay siyang nagiging mabuti at mabait dahil lamang sa inyo. Ito ay makikita ng buong mundo, makikita ng buong pamayanan, at lalo higit sa lahat ng aming pamilya. Kayo po, O Diyos, ang magbasbas at magpala sa kanila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Ganun din po, O Diyos, sa kanilang mga magulang. Keep them strong, keep them healthy, and makita nila at mapatunayan nila sa kanilang mga buhay that you are the God that provides everything na kailangan namin sa mundong ito. At bilang pagpapasalamat, ang aming mga buhay ay lagi namin ipagpapasalamat sa iyo at lagi namin ibibigay ang mataas na kapurihan sa iyo. Kaya nga, O Diyos, maraming salamat po muli
dahil alam namin dininig mo na ang mga panalangin ito. At ang aming panalangin para sa aming pamayanan, patuloy o Diyos, na ikaw magbigay ng kapayapaan ng kaayusan at makita ang pagmamahalan sa bawat isa. Gawin mo kaming tulay, gawin mo kaming kasangkapan o Diyos, nang ito ay maisakatuparan sa aming lugar na nasa sakupan o sa lugar na kung nasaan kami. Maliliit na bagay na pwede namin gawin o Diyos, ibigay po ninyo itong desire na to sa bawat isa. Nang sa gayon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, makikita ang pagbabago paunti-unti sa aming bansa. Kami, O Diyos, ay inyong mga ambassador, O Diyos, o representative mo dito sa mundong ito. Give us the power, give us the encouragement, the courage, give us the heart na gawin ang inyong mga kalooban para sa pamayan ng aming kinabibilangan. Patuloy nga, O Diyos, na kami umaasa sa inyong pagpapala, na maririnig namin sa inyong mga salita ngayong umagang ito. Naiaatid po, O Diyos, ng inyong lingkod, si Pastor Carlos. At kayo, O Diyos, ang patuloy na magbasbas, patuloy na magbigay ng katalinuhan, patuloy magbigay ng puso na siyang sumusunod sa inyo una, at talino, O Diyos, kahusayan ng pagsasalita with compassion, heart with compassion, words na gagamitin po na nagmumula sa inyo. Itago po ninyo siya sa inyo. inyong likuran, nang sa gayon, ang inyong kapangyarihan ang unang makita sa mga salitang dinadala ngayong umaga. It will flow in every one of us. It will be a blessing to all of us. At hindi matatapos yun sa amin lamang, kundi magcha-channel out yun hanggang sa aming pag-uwi. Sa buong linggo, sa lahat ng panahon, ito ay magiging kasangkapan mo, O Diyos, para sa aming mga buhay. Kaya nga, O Diyos, ang aming panalangin sa kanilang buong pamilya, buong pagpapala po, dahil alam po namin na ang kanilang buhay ay itinalaga nila sa paglilingkod at pagbibigay ng kaluguran sa iyo, para maipahayag ang iyong kapangyarihan sa lahat ng dako at kung saan man sila naroon. Kaya nga, O Diyos, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanilang pamilya, ikaw ang patuloy na magbigay ng pagpapala at kalakasan. Ganon din naman, O Diyos, sa lahat ng mga naririto ngayong umaga, dahil binigyan kanila ng pagpapalaga sa araw na ito. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang panalangin. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan ngayong umagang ito. Dahil sa iyo kami umaasa, sa iyo namin inilalagak ang lahat ng mga bagay na aming iniisip, ng lahat ng aming inaalala. At ito ay magiging pagpupurit pa sa salamat pag nakita namin itong lahat ay inyong tinugon. Tugunin nyo man hindi, kami ay magpupuri sa inyo. Kami ay mananampalataya sa inyo. Kami ay magtitiwala at lahat ng aming buong buhay at buong kaluluwa at lakas at puso ay tanging sa iyo lamang na iaalay. Kaya nga, O Diyos, sa umagang ito, kumilos ka po at ang inyong kapangyarihan ay aming maranasan. Sa iyo ang papuri at pasasalamat ang lahat ng pagdakila sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng teksto. Buksan po natin ang ating Biblia sa John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Purihin po ang kanyang salita, maaari na po tayong umupo at ihanda po ang ating sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na ihahatid po sa atin ni Pastor Carlos. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Bagamat ay medyo mahirap gumising kanina. Pero may usapan tayo na dito tayo ngayon sa araw ng Sunday, araw kung saan ginugunita natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero mga kapatid, minsan lang ito nangyari. Nangyari lang ito noon, way back 25 years ago, ayon doon sa Gregorian calendar. Pero sa kalendaryo ng Israel, siguro more than 2,000 years ago. Hindi natin alam. Pero dito tayo bumabase sa Gregorian, kaya 25 years ago, ang Panginoon ay namatay at after 3 days, siya ay nabuhay muli. Ay ito ngayon ay ginagunita natin at ang kanyang muling pagkabuhay ay
ay nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa atin. Katulad ng kanta natin kanina ay victory. Ang akala ng kaaway na pag namatay ang Panginoon, talunan na siya. Hindi niya alam na doon niya tatalunin ang mga hinasik ng mga kaaway sa mundong ito. Sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay at pati yung kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. Kaya sa umagang ito ay patuloy natin na pag-aralan ang monthly topic natin ay unwavering faith at patuloy natin ito ipapaliwanag bagamat ay ilang linggo na ito at kinuha na ito ni Sister Biron, si Pastor Mila. At ang ating teksto sa umagang, ang ating tema sa umagang ito ay ang pinanggalingan ng panampalataya or the source of faith na matatagpuan sa John 3:16 at ang ating title ay paano natin makakamtan ang pananampalataya. Mayroon tayong 5 point dito kung paano makamtan at mayroon tayong 1 point kung paano ito i-maintain ang ating pananampalataya habang tayo ay lumalakad dito sa mundong ibabaw na ito. At mamaya, bago tayo dumako dyan, ay pahapyawan muna natin kung ano mga pananampalataya noong ng mga tao sa Old Testament, sa New Testament, at para naman sa inerasyon natin. Pero bago ang lahat, tayo muna manalangin. O dakilang Diyos, patuloy ka namin pinupuri sa umagang ito. At maraming salamat dahil sa pag-ibig mo, sobra-sobra mong pag-ibig sa mundong ito. Kasama na kami roon na hindi mo pinagkait ang iyong bugtong anak na si Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng kaligtasan. Napakabuti mo, Diyos. At nais mo, Lord, ang lahat ng mga tao sa mundong ito ay maligtas. Kaya napakapalad namin at kami tumatalima kung ano ang nais mo sa buhay namin. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito, labis-labis ang aming pagpapasalamat. At sa umagang ito, ay alam namin nakasama ka namin sa lugar na ito para pagbulay-bulay ng iyong salita at ikaw, Lord, ay aming sambahin ng aming buong puso. Bagamat hindi ka namin nakikita, ngunit naniniwala kami sa iyo. Kaya minsan para kailang Diyos, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge at i-prepare mo, Lord, ang malinis na puso namin upang makatanggap kami ng bagong revelasyon na nanggaling sa iyo. Kaya minsan para kailang Diyos, maraming salamat sa iyong Holy Spirit na patuloy na naninirahan sa aming puso. Kaya minsan padakilang Diyos, sa iyo naman ang kapurihan ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Umpisahan muna natin ang kwan ito. Kaya alam niyo mga kapatid, pinili ko itong verse na ito kasi itong John 3:16, ito ang puso ng Biblia at isa pa, sa isang verse na ito ay napaka-kumpleto. Kumpletong-kumpleto ito, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, sa umagang ito, mamaya, itatanong natin sa sarili natin, ano na ba yung panampalataya ko? Kasi ang ibig sabihin ng panampalataya kasi, ay ang mga bagay na hindi natin nakikita, bagamat hindi nakikita, pero ito ay inaasahan natin na mangyayari by faith. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya ng isang bagay ay mangyayari. Noong panahon sa Old Testament, marami tayong nakikita dito ng mga Bible characters na ipinakita nila ang kanilang mga pananampalataya. At during that time, ng panahon ng Old Testament, nakakausap nila ng direkta ang Diyos. Bagamat hindi nila ito nakikita, naririnig nilang boses, nagpapakita, minsan apoy, ipo-ipo. Marami tayong mga Bible character dito na grabe ang kanilang pananampalataya.
Umpisa na natin kay Father Abraham. Amang si Abraham, ito ay direktang nakakausap niya ang Panginoon. At nung panahon yun, alam naman ninyo na wala silang anak, di ba? Ni Sarai. Pero nakipag-usap ang Panginoon sa kanya, nabibigyan sila ng anak. Bagamat si Sarai, nagdadalawang isip noon, pero kay Abraham, andun ang kanyang panampalataya na ito'y mangyayari. At ito ngayon nangyari. Nagkaanak sila at pinangalanan nila ng Isaac. Anak nila ito ni Sarah. At doon ipinakita ni Abraham ang kanyang panampalataya nung hiniling ng Panginoon, hiniling ng Diyos na ang kanyang isang anak ay ihandog niya, papatayin at susunugin. Nakita ninyo mga kapatid, di ba? Nagreklamo ba si Abraham? Never siya nagpabulong-bulong, never siya nagreklamo. Bagkus, sinunod niya yung Panginoon. Ipinakita niya sa Diyos ang kanyang panampalataya, nagniniwala siya sa Panginoon, nagtitiwala siya. At wala siyang pakialam kung ano mangyari doon sa anak na yon, kung ito'y papalitan o ano. Basta ang kanya, sumunod siya sa sinabi ng Panginoon, ng Diyos, na dalhin, ihandog. Ngunit hindi pinayagan ng Panginoon. Sinubukan lamang ang kanyang pananampalataya. Si Noah. Sino ba nakaalam ng kwento ni Noah? Di ba? Halos lahat naman tayo nakakalam ng kwento ni Noah. Nung nais na ng Diyos lipulin ang buong sangkatauhan dahil wala na makita ang Diyos ng mga mabubuting tao bago sa pamilya na lang ni Noah, inutosan niya si Noah na maggawa ng arko. Mabuti sila kung yung arko na yun ay medyo maliit lang. Napakalaki, 3 palapag. Pero nagreklamo ba si Noah? Hindi siya nagreklamo. Kung ikaw siguro nasa katayuan niya, baka sabihin mo, itong nagutos sa akin, Diyos kaya ito? O anong klaseng Diyos ito? Biro mo, desierto, hindi umuulan, tapos papagawin ka ng isang arko o isang barko dyan na napakalaki, nasa gitna ng desierto, nasa bundok. Sasabihin mo parang niluloko ata ako nito. Pero hindi natinag ang panampalataya ni Noah. Nagtiwala siya sa Diyos at ang kanyang panampalataya ay ibinigay niya. Gumawa siya ng daong sa loob ng, ayon sa mga scholar, kasi yung mga Bible scholar nakakaiba-iba yung kanila, ay 75 years na ginawa ni Noah ang arko na yun. Samantala, kung sa panahon ngayon, gagawa ka pa lang ng isang bahay, pag umabot na ng 20 years o 30 years, medyo tagilid na yun. Makukuha na yung masisira na yun. Pero si Noah, patuloy siya. Gumagawa siya. 75 years na ginawa. Pinakita niya sa Panginoon ang kanyang pananampalataya na hindi natitinag. Katulad ng sinabi ni Sister Beron noong nakaraang linggo, si Meshach, Shadrach at Abednego, ang kanilang panampalataya ay hindi natitinag. Dahil ang sabi niyang hari na pag hindi kayo sumamba sa aking Diyos-Diyusan, kayo ay susunugin. Anong sagot nila? Iligtas mo kami ng aming Diyos o hayaan kami masunog, ay patuloy kami na maglilingkod sa Kanya. Tanging sa Kanya lamang. At hindi kami maglilingkod sa kung ano-ano mang klasik Diyos. Iyon ang mga panampalataya na hindi natitinag. Unwavering faith.
Marami pa tayo mga Bible characters. Sila Gideon, sila Joshua, si Moses, ang dami. Si Samson, si Haring David, nakalaban niya si Goliath, ang laki-laki ng tao. Pero sa pamamagitan ng kanyang panampalataya, ano sabi niya? Sa pamamagitan ng panampalataya ko, tatalunin kita. O ano nangyari? Napatay niya si Goliath dahil sa kanyang panampalataya. Si Moises, nung galing sila sa Ehipto, nung pagdating nila na sa dagat, sa Red Sea, hindi na sila makatawid. Ano mga tao? Sabi ng mga tao, dinala mo ba kami rito para patayin dito sa tabi ng dagat na ito? Pero si Moses hindi nag-alangan. Alam niya na pagdating ng panahon na kagipitan, nandyan ang Diyos. Ano nangyari? Ibinuka ang dagat, natuyo at nakatawid sila. Ganong katindi ang pananampalataya ni Moises. Ibig sabihin, malupit yung pananampalataya ng mga Bible characters noong Old Testament. Grabe sila ang pananampalataya nila. Ngayon punta naman tayo dito sa New Testament. By the way, alam ko lahat tayo ay nagbabasa ng Bible. Pwede kayo sumagot kung alam nyo. Sa pagbabasa ba ninyo ng Biblia, patungkol dito sa panampalataya, kanino o sino ba yung tao ang pinakamalaking panampalataya sa buong Israel? O sa nasasakupan ng Israel noong araw? Kasi sinabi ng Panginoong Hesus, may sinabi siya dito wala na siya nakitang tao na ganoon kalaki ang panampalataya. Alam ba ninyo yung tao na yon? Nung kapanahon ng Panginoong Hesus, sino ba sabi? Humanga ang Panginoon doon. Mayroong incident na pinahayo ng Panginoon ng kanyang mga apostoles para magpagaling ng mga sakit, magpapalas ng mga demonyo. Pero mayroong isang babae na yung kanyang anak na may sakit epilepsy at inaalihan ng demonyo na hindi kayang palayasin ng kanyang mga alagad. Lumapit ngayon ang babae na yun sa Panginoon. Sabi niya, bakit hindi kaya palayasin ng mga alagad mo yung demonyo doon sa anak ko? O bakit hindi nila kaya pagalingin ang anak kong epilepsy? Nagalit ang Panginoon doon. Ano sabi niya? Sabi niya, mga tampalasan kayo. Bakit hindi niyo kayang pagalingin? Sabi ng Panginoon, dahil napakaliit ng inyong pananampalataya. Take note mga kapatid, ng panahon na yon, kasama ng kanyang mga alagad palagi ang Panginoon. Pero bakit ang liit-liit ng kanilang pananampalataya? Ano sabi ng Panginoon? Kahit man lang kung kasinlaki ng buto ng mustasa ang inyong panampalataya, ay kanyang utosan ng bundok na lumipat doon sa dagat. Gaano ba kalaki ang buto ng mustasa? Napakaliit. Sino ba nakaalam ng tungaw? Ganon kalaki ang buto ng mustasa. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, napakaliit ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, yung kasinlaki ng tungaw na yun, hindi pa umabot doon ang panampalataya ng kanyang mga alagad. Na samantala, busog na busog yun sila sa pangangaral ng Panginoong Hesus. Pero ang kanilang panampalataya
ay hindi umabot doon sa kasinlaki ng buto ng mustasa. Palagi sinasabi ng Panginoon, napakaliit ng inyong panampalataya. Napakaliit ng inyong panampalataya. Never ka makabasa dito sa New Testament na sinabihan ng kanyang mga alagad, ang ganda-ganda ng inyong panampalataya. May isa ding nangyari. Noong nagpagaling ang Panginoong Hesus, kasama rin kanyang mga alagad. Tapos sinabihan sila na tumawid kayo doon sa kabilang ibayo. Ang kanyang mga apostoles. Tapos nakita nila ang Panginoon na naglalakad. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nagulat si Pedro, nakita niya na naglalakad ang Panginoon. Sabi ni Pedro, multo. Sabi ng Panginoon, hindi ako multo. Ako ito, ang inyong guro. Sabi niya, Panginoon, pwede ba ako lumakad papunta sa iyo? Sabi ng Panginoon, halika, lumapit ka rito. Lumakad si Pedro papunta sa Panginoon. Pero habang lumalakad siya, dumating yung alon na malaki na kalingon siya at lumubog. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Ano sabi ng Panginoon? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Palagi, napakaliit. Palaging napakaliit. Ibig sabihin, hindi na naman umabot sa kasinlaki ng buto ng mustasa yung pananampalataya ni Peter. Pero sa isang incident, lumapit ang isang kapitan ng sundalo ng Romano, sabi niya sa Panginoon, Guro, pagalingin mo yung alipin ko na paralisado. Sabi ng Panginoon, halika, puntahan natin yung alipin mo at papagalingin ko. Sabi ng Romano, Panginoon, hindi ka kakarapat-dapat pupunta doon sa aking tirahan. Sabihin mo lamang, nagagaling ang aking katulong, alam ko ay siya'y gagaling. Sabi ng Panginoon, sa buong Israel, ngayon lamang ako nakakikita ng ganitong kalaking pananampalataya. Doon sa kapitan ng Romano na sundalo. Nakita ng Panginoon ang malaking pananampalataya doon sa hindi niya alagad. Doon sa sundalo, doon sa kapitan ng sundalo. Humanga siya doon. Sabi niya, hangang-hanga ako sa pananampalataya mo na hindi ko ito nakita sa buong Israel. Hindi niya sinabi yon sa mga alagad ko, ha? Sabi niya, sa buong Israel. Ibig sabihin, kung sa sukatan ng pananampalataya, wala pang pananampalataya na siya nakita na kasinlaki doon sa pananampalataya ng isang Romano. Gets ba niyo mga kapatid? Naunawaan ba ninyo sinasabi? Ipinakita lamang ng Panginoon kung anong klase ang mga pananampalataya mayroon ang mga tao. Ibig sabihin, doon sa standard ng Panginoon about faith ay walang doon nakatupad. Ngunit doon sa Romano na hindi naman niya alagad, ito ay nakita niya ang pananampalataya. Ngayon, mabalikan natin yung ating topic. Ang source, ang pinanggalingan ng pananampalataya. Kapatid, paki-plus na lang. Ang sabi sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ito at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi, ang sino mang
sumampalataya sa anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kahit iminigay ang verse nito, ang mga tao hindi pa kaagad tumalima. Ibig sabihin, nandoon na yung source, nandoon na yung kung paano natin makamtan ng panampalataya o kanino natin ibigay ang ating panampalataya. Kasi sa panahon ngayon, marami yung mga nangangaral, marami yung manluloko na sasabi nila, by faith, ligtas ka na. Agree ako doon. Na hindi ka na raw kailangan gumawa. Hindi ako agree doon. Kasi ang panampalataya, kailangan may gagawin ka. Pero hindi ibig sabihin doon na maligtas ka sa gawa mo. Ngunit, bago dumating ang panampalataya, kailangan may gagawin ka. Naintindihan ba natin, kapatid? Iba yung naligtas ka sa panampalataya at iba naman yung umaasa ka doon sa gawa mo na para maligtas ka. Sabi ng iba, wala ka na raw gagawin. Matulog ka na lang. Basta sabihin mo panampalataya ka. Kanino ka nanampalataya? Kay Jesus ba? O doon sa Jesus na iba? Baka mamaya, nanampalataya ka doon kay Kristo, yung Kristo sa sabungan, hindi Kristo sa Panginoon. Dapat alamin mo muna kung sinong Kristo ang pinampalatayanan mo. Hindi yung, ligtas na ako, may dumating na sa bahay, pinatanggap ako, ligtas na ako, wala na akong gagawin, okay na. Maraming mga katuruan kayo niyan na wala na silang gagawin, ligtas na sila. Ipapaliwanag natin yan, kapatid, kasama ito sa puntos natin ngayong umaga. Sangayon ba kayo roon na sa panampalataya, ligtas ka na, wala ka na gagawin? Ito halimbawa natin, noong nagka-COVID, masyadong miserable ang buhay natin noong nagka-COVID. Hirap sa pagkain, hindi ka makalabas. Anong ginawa ng gobyerno? Nagbigay sila ng mga ayuda. Libre yun, walang bayad. Sabi ng barangay, sa ganitong araw, magbibigay kami ng isang supot, nandun na yung bigas, mga sardinas, noodles. At ang gagawin mo, sabi, mayroon pa mga yung mga stab. Maglagay ka lang ng upuan doon sa tapat ng bahay mo, nandun yung stab, ipitin mo doon, at darating yung sasakyan, ibababa doon yung ayuda. Ngayon, ang tanong ko, ang sabi ng barangay, magbibigay ng libreng bigas, libreng pagkain. Kung ikaw kaya, ay nandun lang sa loob ng bahay, sasabihin mo, libre naman ito eh. Papasok kaya yung pagkain nun sa loob ng bahay mo? Hindi, di ba? Wala kang maasahan. Magiging huwantamad ka. Ang gagawin mo, maglagay ka ng upuan sa labas, ipitin mo yung stab mo roon, at aabangan mo yung magde-deliver. May gagawin ka. Hindi yung ipapasok sa loob ng bahay mo yung bigas doon. May gagawin ka. May gagawin ka. Ganda din sa panampalataya natin. May gagawin ka. Hindi yung panampalataya lang. Anong una-una mong gagawin? Makikita natin, magkapatid, i-plus mo. Bago natin makuha ng panampalataya, meron tayong gagawin. Unang-una, dito tayo sa Roman 10:17, kaya't ang panampalataya ay bunga ng pakikinig at bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sa pakikinig, by hearing the word of God, dito natin mag-uumpisa mamunga ang ating panampalataya. Ngayon kung nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka lalabas, hindi ka makikinig, hindi ka makakaroon ng panampalataya. Mark my word, kapatid, hindi ka makakaroon ng panampalataya. Hindi naman pwede yun na makita mo rin yung tao eh. Papatanggap mo sa Panginoon. Aaralan mo muna, sino ba itong Kristo na ito?
Bakit kailangan mo ito sa buhay mo? Bakit? Ano bang kahalagaan nitong Kristo na ito? Pumunta ka sa bundok. Hindi nila kilala si Kristo siguro doon. May ibang lugar pa doon. Ipapangaral mo muna sa kanila na dito, itong Kristo na ito, na anak ng Diyos, ito ang bibigay sa ng kaligtasan. Ang Kristo na ito ang may bibigay sa lahat ng iyong pangangailangan. Ang Kristo na ito, dito nakasalalay ang iyong buhay. Doon pa lamang mag-uumpisa ang knowledge mo, makikilala mo kung sino ang Panginoon. Kasi, kung panampalataya lang, si Satanas, panampalataya rin, nanginginig pa, talo ka. Diba sa Santiago, si Satanas man ay sumasampalataya din. At nanginginig pa, talo pa tayo doon. Kaya, kailangan may gagawin ka. Ay kung wala kang gagawin, ay si Juan tamad ka. Naghihintay na lang na bumagsak yung bayabas. Masyadong, ang kwento ni Juan Tamad yan, masyadong kilalang kilala yan. Maliit pa ko yan, ay hanggang ngayon. Huwag natin gayahin ganun. Kaya sa pakikinig, sa pagtuturo, ay doon natin nakikita at doon natin nakikilala ang Panginoong Jesus. Na kung sino man sumampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka nakikinig, paano mo malalaman ang John 14:6? Nasabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Paano mo maririnig yun? Kung sasabihin mo lang na, okay na ako, may panampalataya na ako. Madidisgrasya ka kapatid. Aasa ka lang sa wala. At wala ka talagang maasahan dahil ang panampalataya mo ay mali. Kaya kailangan makinig tayo sa tunay na aral. Huwag tayo basta-basta makinig ng mga aral ngayon ng mga bulaan. Nako, delikado kayo. Makinig kayo palagi doon sa nangangaral na tunay na mga ngaral ng Diyos. Dahil sa panahon ngayon, napakadami ang mga piki na mga ngaral at walang mangyayari sa buhay mo. Natatawa nga ako, nalulungkot, natatawa, kasi hindi ako nag-judge, pero meron akong napansin, dito banda rito na mayroong isang babae na galing abroad na may asawa siya at nag-asawa pa rin ng iba. Pero wala akong mapagitin na pala at wala akong pinapatamaan. Tapos, naninirahan dito sa lugar na ito. Tapos, inaaralan naman siya, Bible study naman siya ng babae din na mayroon siyang asawa at may kabit din siya. Ngayon, ang sabi ko naman, tama ang Biblia na ang bulag, pag inaakay ng kapwa bulag, ay mahuhulog sila sa hukay. Kaya sabi ko, bakit ganun itong mga tao na ito? Wala na ba silang kaisipan na maganda? Pero hindi ako nag-judge doon, ha? Wala akong karapatan doon. Ang tanging mag-judge ang Diyos doon. Sa akin lang yung real talk lang. Ngayon, dito tayo sa pangalawa. Ang unang pamamaraan para makamtan natin ang pananampalataya ay ang makinig sa salita ng Diyos. Ang pangalawa, ang sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ang Panginoon at puso kang sumampalataya na siya muling na binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Confession. Ikaw ng iyong bibig, ipapahayag na ang Panginoon ay namatay, ang puso ka sumampalataya sa muling binuhay ng Diyos. Ibig sabihin, namatay siya
at muli siyang nabuhay. Yun na yung resurrection. Naniniwala tayo sa resurrection na sa pagbabalik ng Panginoon, kahit madatnan niya tayo napatay, ay bunit niya tayong bubuhayin. Pero kung hindi nabuhay ang Panginoon, wala tayong aasahan. Sino magliligtas sa atin? Sino magbubuhay sa atin? Kailangan nagkaroon tayo ng pag-asa dahil binuhay muli ang Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng papayag ng iyong mga labi, ng iyong bibig na ang Panginoon ay namatay at muling binuhay at sumampalataya ka sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Dahil ito sa silong ng langit, walang ibang pangalan na binigay ng Diyos dito, kundi ang pangalan ng Kanyang anak, ang Jesus. Sa pamamagitan ng Jesus na yon, makakapagpalayas ka ng demonyo. Sa pamamagitan ng pangalan ng Jesus, makakapagpagaling ka ng sakit. Sa pamamagitan ng pangalan ng Jesus, bubuo ang pamilya mo. Sa pamamagitan ng pangalan ng Jesus, iyon ang ulo ng church na ito. Kaya nandito tayo ngayon. Kaya maraming salamat sa mga kaluluwa na patuloy na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Alam niyo kapatid, magmula sa Old Testament, sa New Testament, tayo naman ay under pa rin sa New Testament, pero sa generation natin, anong sabi ng Panginoon? Ito, itanimin niyo sa puso ninyo ito, ha? John 20:29. Mapalad ang mga tao na hindi ako nakikita, ngunit naniniwala sa akin. Mas mapalad tayo kaysa doon sa mga apostolis nung araw na kasama nilang Panginoon, kitang-kita nilang Panginoon, ngunit doubt sila. Pero sa panahon natin, kung doubt ka pa hanggang ngayon, alisin mo yung doubt na yun, ha? At buong puso mong ibigay ang iyong panampalataya sa Panginoon, buong tiwala. Dahil pag may panampalataya ka, may tiwala ka sa Diyos. Ang pangatlo ay ang Joshua 1:8. Alaman natin ito, memory verse natin ito mga kapatid. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, araw-gabi. Ang pangmatupad ang lahat na nakasaad doon. Through reading the Bible, ay doon mag-i-enhance ang inyong pananampalataya. Sino ba rito mahilig mabasa ng Bible? Taas ang kamay. Isa lang? Puri ng Panginoon. May kwento mga kapatid. Ito mayroong isang pastor dumalaw doon sa isang pamilya na mga membro niya. Sabi ng pastor, "Sis, may Bible ba kayo?" Sabi ni sister, mayroon po pastor, binigay yung Bible. Tapos habang nagbabasa sila ng Bible, sabi ng Bible study sila, sabi ni sister, magmerinda muna tayo. Tapos inilabas yung mga silver na spoon o yung tinidor para gamitin sa pagmimerinda. Ang halaga ng mga silver na yun ay napakamahal. Binagamit lamang nyo kay pastor dahil inabisita nila eh. Noong matapos ng kumain, ang ginawa nitong pastor na ito, ang silver na kutsara, inilagay doon sa loob ng Bible. Inipit doon sa loob ng Bible. Tapos nung matapos na yung gawain, binilang na ngayon ni sister ang kutsara. Sabi niya kanina, 10 ito Ngayon, 9 na lang. Sabi niya, walang siya naman si pastor, pati pa naman yung kutsara, pinag-interesan. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at bumalik si pastor. Sabi niya, "Sis, mag-Bible study ulit tayo." Sabi naman ni sister, hindi mapalakay si sister eh. Sabi niya, "Pastor, noong nandito ka, nawala yung isang
kutsara. Ay, mahal-mahal noon eh. Sabi ni pastor, sis, kunin mo yung Bible. Nung Bible, ito sa loob yung Bible, yung kutsara. Ibig sabihin, sister, sabi niya, mula nung nag-Bible study tayo, hindi mo pala binuksan tong Biblia mo. Kasi kung binuksan mo ito, dapat nakita mo yung kutsara. Ibig sabihin, nabubuksan lang ang Biblia sa tuwing dumarating si pastor. Pero pag hindi dumarating si pastor, nakasara lang ang Biblia. Nandoon lang sa estante. Nakuha ninyo yung logic, mga kapatid? Nahuli ni pastor ngayon na hindi talaga nagbabasa ng Biblia yung mga kapatiran. Samantala, akala ni sister, ninakaw ni pastor yung kutsara. Kaya mag-ingat kayo sis, baka dumalaw si Pastor Bert sa inyo. Wag nyo ilabas yung mga ginto na inyong kutsara doon. Baka gagawin din yun. Mabubuko kayo. Kaya, ugaliin natin, magbasa ng Biblia. Palakpakan nga muna natin ang Diyos, mukhang inaantok to kayo. Sa pang-apat, Hebreo 10:25, huwag kaligtaan ng pagkakatipon sa katulad ng ginagawa natin ngayon. Gathering ng children of God. Kailangan, pag mayroong pagkakatipon, nandoon tayo. Kasama tayo sa mga anak ng Diyos. Kasama tayo sa iglesia. At dito sa church, dito madagdagan ang iyong panampalataya. Dahil minsan may problema ka, may makakausap kang kapatid na gano'n ang kanyang problema, at ang kanyang problema, ma-share niya sa iyo. At ang problema mo, ma-share mo sa kanya. Sasabihin mo, sis, ganitong problema ko kasi, ito ang ilang buwan na sumasakit ng ulo ko. Sasabihin ni sis, iyan natin ang problema ko. Pero nang dahil sa panampalataya ko sa Diyos, nawala na. Kaya sis, ganitong gawin mo sa ginawa ko. Kaya ang panampalataya mo, dagdagan mo. Abutin mo yung buto ng mustasa. Kaya kung nagmumukmuk ka lang palagi sa bahay mo, araw ng linggo, ay wala mangyayari sa buhay mo. Sinong kausap mo doon? Yung kisame. Pero kung dito ka sa church, makikipagbanding ka, ang gaganda pa naman ng ating mga kapatiran, ang gagwapo. Pagpunta mo rito sa church, makita mo lang yung mga kapatid natin, mawawala na yung problema mo, mawawala na yung lungkot mo. Talo pa kung may ma-share siya sa iyo, salita ng Diyos. Nakko, pag-uwi mo, busog ka na sa pagkain sa church, physically. Pag-uwi mo, busog ka pa rin spiritually. Kaya napakasarap sa church maglingkod. Pero alalahanin niyo mga kapatid, tulad ng sinabi nung last mensahe ni Sister Biron, kanino ko ba narinig yun na baka naman for church na lang tayo, pagdating sa bahay, hindi na tayo makakatulong. Baka pag inutusan ka, wait! Ba't nauso ngayon yan? Pakiugasan mo nga ito, wait! Gawin mo nga ito, wait! Bakit na gano'n na lang ito naging bukang bibig na ngayon? Alalahanin natin mga kapatid, ang tunay naman ng palataya ay pag intutusan ang bilis pa sa alas 4. Pag inutusan ka maglaba, tatanungin mo si mama mo, papa mo, ito lang ba? Pag inutusan ka maghugas ng pinggan, bakit ang kukunti lang nito? Wala na bang iba? Ganun dapat, hindi yung inutusan ka. Maghugas ka muna ha. Wait. Puro dinaombos yun. Hallelujah. Bakit ganun na ngayon ang mga kabataan ngayon? Wait. Pero pag manghingi ng load, wagas. O yung internet natin, hindi pa napapayaran eh. Hindi ako makakapag-Facebook. O hindi ako makapag-internet. Kaya mga kapatid, lalo sa mga kabataan, kuhanan ninyo ito ngayon, chance na ninyo ito ngayon. Samantalahin ninyo ang paggawa ng mabuti sa loob ng tahanan at ito sa church. Alam mo ninyo, paggawa ng mabuti, ito ay
kailangan i-grab din nyo, samantalahin ninyo, dahil hindi lahat ng oras ay magkakaroon ka ng chance. Kaya mapalad yung mga kabataan na hindi mahilig sa weight. Pag sinabi na, paglaba. Kaya nga yung kumpare ko, sabi sa akin, nung tinawagan ko na isang araw, alam mo, sabi niya, alam mo Brad, yung misis ko, pag sinabi niya sa akin na mga gawain sa bahay, wala na siya ako ngayon. Dahil sabi niya, ng misis ko na, maglaba ka. Hindi ko papayagan na maglaba ka, ako na yan. Hindi ko papayagan na magluto ka. Puro hindi, ang sagot ko sa kanya. Kaya sabi niya, magkasundo na kami ngayon. Kaya dapat gano'n, sa mga lalaki, dapat gano'n din ha. Maglaba rin tayo. Si Brad, sanay tayo doon sa Saudi, no? Kasi tayo naglalaban na damit natin. No? Kaya po rin ang Panginoon. At sa limang puntos naman itong kinuha ko. Ang pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sa John 1:12. Di bang sabi? Pag tinanggap mo yung Panginoon, ikaw ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, iisa lamang ang anak ng Diyos. Bugtong na anak ang Diyos. Nag-iisang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Hindi tayo anak ng Diyos. Binigyan lamang tayo ng karapatan na maging anak. Tayo ay ampon lamang. Binigyan tayo ng karapatan ayon sa John 1:12 na pag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, pag ikaw ay may karapatan na naging anak ka na ng Diyos, lahat ng pribilehiyo na bibigay ng Diyos doon sa Panginoong Hesus, ibibigay na din sa iyo. Lahat na pribilehiyo para sa Panginoon, ibibigay din sa iyo. Napakasarap ng buhay, di ba? Tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus, ay Panginoon ka na. At gagawin ka pang isang anak ng Diyos Ama. Ang Ama ng ating Panginoong Hesus. Ama. Napakasarap pakinggan, ano? Ako ay isang anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Di ba minsan, tatanungin ka, kanino ka bang anak? Anak ako ng Diyos. Napakalungkot naman yun, no? Kung sasabihan ka na, hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ng demonyo dahil ang ginagawa mo ay hindi naaayon doon sa pinapagawa ng Diyos. Napakasimple lang kapatid, di ba? Ngayon, ipapakita mo ngayon sa mundo na I am the Son of God. Anak ako ng Diyos. At ang aking ginagawa ay naayon doon sa sinabi ng aking amang Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos na gagawin ko. Susundin ko ang kanyang mga utos. Susundin ko lahat ng kanyang mga sinasabi at hindi ako susuway sa kanyang mga utos dahil ang pagsuway sa kautusan ng Diyos, ito ay pagkalaban sa kanyang kalooban. Kaya maraming bumagsak na mga Bible character ng panahon ng Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa kapanahonan natin dahil sinusuway nila ang utos ng Diyos. Nawawalan sila ng pananampalataya. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, i-focus mo sa Diyos ang iyong buhay at sumampalataya ka habang ikaw ay nabubuhay until your last breath. Pag hindi mo ito ginawa, ikaw na siguro ang pinaka-worst na tao sa mundong ito. Kaya napag-aralan na natin kung paano makamtan ang salita ng Diyos through hearing the Word of God, through confession, through Bible reading, through gathering, and through acceptance of Jesus Christ. Ngayon, may panampalataya ka na.
assume na natin o i-claim na natin may panampalataya na tayo. Ngayon, paano natin ito mamimaintain? Paano natin ito pananatilihin ang panampalataya na ito? Dito sa Hebreo 12:2, ano sabi? Hebreo 12:2. Ituon palagi natin ang paningkay Jesus sa pinagbulaan ng kabuuan ng ating panampalataya. Dahil sa kagalagang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus at sa ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Ako ay natutuwa noong 7 last word dahil nakita ko yung mga kapatiran natin, nag-aral sila at nakita ko yung kanilang dedication para makatayo dito sa harapan na ito. At i-elaborate nila ang kanilang pinag-aralan about 7 last word. Ako'y natutuwa na nagsikap talaga sila. Natutuwa ako at tinakal nila ito eh. Ito na paningin sa Panginoong Hesus. Kaya sa mga susunod na taon, marami na mga pastor dito. Marami na dito i-anoint si Pastor Bert. Mga kabataan, mga young pastor. Marami dito may mga potensyal eh. Marami may mga potensyal ito at maraming marurudong sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Para sa pagmimintay ng ating panampalataya, palagi tayo mag-focus sa Panginoon. Minsan kasi, kaya hindi tayo, kasi lakbayin ito hanggang katapusan, dito sa verse, dito sa 12:1, parang takbuhin natin ito hanggang sa makarating tayo sa finish line. Sa ating buhay dito sa mundong ito, maraming obstacle, maraming hurdle. Di ba nakakita na kayo ng tumatakbo na may mga hurdle? Nilalagpasan nila yun, tinatalon. Hindi sila lingon ng lingon, kaliwat kanan, hindi. Diretso. Parang sa kabayo, may takip dito. Ituon lang ninyo palagi yung paningin sa Panginoon. Pag tumingin ka kay brother, tumingin ka kay sister, dahil si sister hindi naman perfecto, si brother hindi naman perfecto, si kapitbahay hindi perfecto, si asawa hindi perfecto, si anak hindi perfecto, madidiskaril ka. Baka sabihin mo, paano ko makarating sa dulo nito? Dahil ang daming balakid, ang daming istorbo. Nandito yung girlfriend ko. Panay hawak sa akin, hindi ako makadiretso. Ang boyfriend ko. Kaya, focus doon sa Panginoon. Diretso lang, mga kapatid, diretso. Tingin sa Panginoon. Hanggat hindi ka nakatingin sa Panginoon, katulad ni Pedro, sa pinag-aralan natin kanina, lulubog ka, babagsak ka, matutumba ka. Mabuti sana kung pagtumba mo o pagdapa mo, makabangon ka pa. Paano kung hindi ka na makabangon? Napilay ka na. Naputol yung paa mo. Kaya dapat nakatutok tayo sa Panginoon. Dahil ang lakbayin natin, papunta sa Panginoon. Papunta doon sa kaligtasan, sa kabuuan ng ating kaligtasan. Pag dumating ka sa dulo, sa finish line, nandun yung Panginoong Hesus. Ano sasabihin ng Panginoon sa iyo? Welcome, anak. Kayo dito ka na sa langit, hindi ka na magtatrabaho, wala na pagluha, wala ka na gagawin dito, kundi magsaya. Pag nasa langit ka, mahilig ka sa ginto, puro ginto doon lalakaran mo. Kahit sa katabi, may ginto. Siguro, hindi na 24 carats sa langit, baka may mga 100 carats pa ron. Kasi 24, dito sa mundo lang yan eh. Kasi kung i-describe yung langit, parang hindi mo maunawaan eh. Puro mga batong mamahalin eh. Yung iba doon, di pa natin nakikita. Kaya, mag-focus lang tayo sa Panginoon. Para ma-maintain mo ang iyong panampalataya, mag-focus palagi sa Panginoon.
Baka pagdating naman ng araw ng pagsamba Sabado pa lang, sinasabihan ka na ng girlfriend mo. Jerome, huwag ka muna sumba bukas May date tayo. So sabi naman ni Jerome, hindi pwede yun. Malakas ang faith ko sa Panginoon. Bahala ka sa buhay mo. Basta bukas, kung ayaw mo, di huwag. Gagawin mo ba yun, Jerome? Halimbawa lang yun, Yung asawa mo rin. Pag sinabi na ang asawa mo, subukan mo lang na umutin bukas. Ihiwalayan na kita. Ano kaya gagawin ninyo? Yan ang gusto ko kay Sister Miron Hindi magpalit ng Panginoon sa asawa. Sinabi yan sa pinag-aralan natin noong nakaraan. Pag ipinagpalit mo ako na mas mahal mo yung asawa kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Sister Miron, karapat-dapat ka talaga sa langit. Murihin ng Panginoon. Kaya, huwag natin ipagpalit ang Panginoon sa anumang bagay sa mundong ito. Kahit asawa natin, kahit anak natin, kahit sino po man pinakamalaga sa buhay natin, dahil yun ay pansamantala lamang. Ang kuwan natin, ito natin ang ating paningin doon sa Panginoon, doon sa mga bagay na permanente, na walang hanggan, walang kupas. Baka mamaya yung asawa mo dati, napakaganda. Tapos nung pagkalipas ng ilang taon na pagsama nyo, iba na yung mukha nyo, tabingi na. Di ba ganun nangyari minsan? Napakaganda na magsama kayo, napakaganda. Pagkalipas na mga 10 taon, nagkasakit yung asawa mo, tumabingi na. Sasabihin, ayaw ko na sa'yo. Pero sa Panginoon, kitabingi yung mukha mo, ki-triangle, ki-square, rectangular, tanggap ka ng Panginoon. May buhok ka, wala kang buhok, tanggap ka ng Panginoon. Ganang kabuti ang Panginoon. Hindi siya tumitingin sa anyo natin, dito siya tumitingin sa puso natin kung paano siya tumibok at kung anong kalinisan sa kanyang puso. Kaya, mag-iingat tayo mga kapatid sa mga katuruan dahil baka malin lang tayo. Minsan, nandun yung mga pangako. Ang dami ngayon mga pangako. Dito ka sa amin, bigyan ka ng girlfriend. Dito ka sa amin, mayroon kang ganito, mayroon kang ganito, mayroon kang ganito. Ano sabi ng Panginoon? Hindi lamang nabubuhay tayo sa material na bagay sa mundong ito o sa pagkain, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Focus tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, pag na doon sa puso mo, hindi na ito maagaw. Magamit mo ito sa iyong buhay, sa araw-araw. Dumating man ang bagyot unos, pag may panampalataya ka, hindi ito matitinag. Ipakita mo sa Diyos kung gaano ka kamahal ang Diyos at kung gaano ang iyong pananampalataya. Unwavering, hindi natitinag. Alam ko, bilang isang tao, ako natitinag minsan pa ng palataya ko, ayaw ko sa inyo. Pero, ang kagandahan lang sa akin, dahil palagi ako humihingi, palagi ako naghihingi ng guidance sa Panginoon. Sabi ko, Lord, medyo nanghihina ako. Kailangan ko ngayon ang apoy mo, kailangan ko ang tulong mo. Dumating sa punto talaga na nanghihina tayo. Pero ang kagandahan lang, ang good news, pag umiling ka sa Panginoon, iiyak ka, para bang tinatapik-tapik yung likod mo ng Diyos. Anak, nandito lang ako. Kailangan natin ng panampalataya. Minsan mayroong isang bata, yung barko na naglalayag, nagpanik na lahat ang mga tao dahil
ang tubig pumapasok sa barko eh. Mayroon na nagro-rosaryo, basta nagpanik na sila. Nagpanik na lahat. At napansin nila ang isang bata, ang sarap-sarap, ang tulog doon sa sulok, umihilik pa. Ngayon ginising nila yung bata. Sabi, hindi ka ba natatakot? Lulubog na yung barko na sinasakyan natin. Bakit ikaw nandiyan ka, di ka man lang kumikilos, di ka man lang kumukuha ng life jacket dyan o ano mga bagay para pag lumubog itong barko na ito, ay maligtas ka. Anong sagot ng bata? Ang barko na ito, ang kapitan ng barko ay tatay ko. Kilalang kilala ko siya. May tiwala ako sa kanya. May pananampalataya ako sa kanya na ang barko na ito ay hindi lulubog hanggat siya ang piloto, hanggat siya ang kapitan ng barko na ito. Malaki ang kanyang panampalataya doon sa kapitan na iiwas-iwas ng ang barko na yon sa bagyo para hindi lulubog. Ganun dapat ang gawin natin. Kahit anong bagyo dumating sa buhay natin, kahit anong mga unos, lumapit tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesus ang kapitan ng buhay natin. Siya ang piloto ng buhay natin. Siya ang driver ng buhay natin. Pag wala ang Panginoon sa buhay mo, magkakawin ng windang ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kailangan lumakad tayo ayon sa ating panampalataya, hindi doon sa ating nakikita. Sinabi yan sa Corinthian, huwag tayo umasa doon sa nakikita natin. Umasa tayo doon sa panampalataya natin. Kasi ang ating nakikita, minsan ito ay deceiving. Minsan niluloko ka. Pero sa iyong panampalataya, 100% nakikipag-communicate ka doon sa Panginoon. At ang Panginoon ay 24/7 na nakikinig sa tibok ng iyong puso. 24/7 siya nakikipag-communicate sa iyo. As long na ina-acknowledge mo yung Panginoon sa buhay mo, ay nandoon siya palagi. Palagi kang ginagabayan, palagi ka may protection, at palagi ka may provision sa lahat ng iyong pangangailangan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, nawa, tanungin mo yung sarili, ano bang aking panampalataya? Kasi laki na ba ng butil na mustasa? O 1/4 pa lang doon sa butil na mustasa? Gagamitan ko kayo ng microscope para makita ko yung aking panampalataya. Kung wala pa kasing laki, pagsikapan natin, lumapit tayo sa Diyos, pagsikapan natin, Lord, ano bang gagawin ko? Ang problema kasi sa atin, puro tayo reklamo, puro reklamo. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito? Nananalangin naman ako 24/7. Nagluluhod ako ng 3 oras. Nagdidibusyon ako 4 na oras. Bakit yung mga sinasabi ko sa iyo, bakit yung mga inihiling ko hanggang ngayon ay wala pa rin? Kapatid, isa lang ibig sabihin nun. Ang panampalataya mo, wala pa doon sa standard ng isang buto ng mustasa. Wala pa. Kaya, pagsikapan natin ng bawat isa, dahil yan ang nais ng Panginoon. At mahiya-hiya naman tayo na ibinigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At yun, pinarusahan noong Biyernes Santo, pinagpasa ng cross, gumagapang sa hirap, nilagyan ng korona sa ulo ng mga tinik, pinaghahampas, nung sinabi na uho, pinainom ng abdo. Hindi pa rin sila kontento, tinusok. Ipakita natin sa Panginoon na tayo ay nagmamahal sa Kanya at sa Kanyang resurrection sa araw na ito ay nagkaroon tayo ng victory. Victory over sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya para sa ating conclusion, ang buhay ng isang Kristiyano ay nakasalalay sa panampalataya. Dito sa mundo ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero kung may panampalataya sa Diyos, ay tsak nakasama mo siya.
Dito sa mundo, tayo ay lumalakad ayon sa panampalataya at hindi sa nakikita. Higit sa lahat, hindi ka kalulugdan ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Ayon sa Hebreo 11:6. Pag wala ka ng panampalataya, basura ka sa Diyos, hindi ka niya kalulugdan. Kaya dapat may panampalataya ka. Kaya sa umagang ito, sana, marinawa, ay abutin natin ang laki ng buto ng mustasa para lahat ng mga barkong problema dyan, lahat ng mga barko dyan, mga lindol, mga unos sa buhay natin, ay kayang-kaya natin. Kaya sa umagang ito, napaka buti ng Diyos na binigyan tayo ng mga revelations. Mga kapatid, tayo umawit. Hallelujah. Puri ka, Panginoon. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. O dahil ng Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Lord. Namin napakinggan, nawa, Lord, ito'y magamit namin sa aming buhay. At huwag mo yan, Lord, na ang mga salita mo ito'y maagaw sa amin. Dakilang Diyos, salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na nandito, na nakinig na iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo sila bigyan ng protection. At lalo, Lord, ang church na ito, Panginoon, ay lalo mo palaguin. Alam namin, Lord, na ikaw ang ulo ng iglesia na ito. I-bless mo lahat, Lord, pananunungkulan dito. At alam namin, Panginoon, na ang church ito, Lord, ay madadatnan mo pa kami, Panginoon. Kaya minsan para kilang Diyos, sa ilaman ng kapuran at ang arangalan sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa victory ng iyong kamatayan at ng iyong resurrection. Minsan pa, Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating pagkakaloob. Basahin po natin ang Acts 20 verse 35. Remember the words of the Lord Jesus that He Himself said, "It is more blessed to give than to receive." It emphasizes the idea that giving can bring joy and fulfillment to our lives. When we give to others, we not only help meet their needs, but we also experience the satisfaction of knowing that we have made a positive difference in their lives. This can be a source of deep joy and gratitude, and can also strengthen our faith and our sense of connection to others, especially to our church. Giving is not only through financial, it can be giving our time and effort through our ministry, or connecting to our fellow brothers and sisters, and giving to our God's ministry without expecting anything in return. So, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Panginoon, dakila ka po't makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin at tinataas ang iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat sa buhay po ng bawat isa na naririto, sa kalakasan, sa pag-iingat, at sa mga pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin. Marami pong salamat. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa puso't isipan namin, na magbigay kami ng oras, panahon, at sa iyong gawain, Panginoon, upang mas lalo pa itong lumago at mapalaganap ang iyong mga salita. Kayo po ang kumilos sa buhay ng iyong mga anak at pagpalain mo, Panginoon, ang bawat resources na pinaggagalingan ng aming mga pangangailangan. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa mga announcements. Schedule of services. Pre-service prayer, Sunday, 7:30 to 8 a.m. Sunday school, Sunday, 8 a.m. to 9 a.m.
Sabay-sabay na din po yung adult, youth, and young couple po. Worship service Sunday 9 to 11:30 a.m. May choir practice din po mamaya after po ng service. Praise and worship practice po Saturday 2 p.m. or to be announced. Intercessory prayer po Saturday 5:30 to 7 a.m. Midweek service po Wednesday 5:30 to 6:30 p.m. May VPS meeting din po mamaya after din po ng service. Ang opening prayer po for next Sunday ay si Sister Lani. Ang offeratory prayer po ay si Brother JC. Ang speaker po for next Sunday si Pastor Bert. At ang pastoral prayer po ay si Pastor PJ. Thank you din po sa magandang bulaklak na dala ni Sis Mary Ann Bedia. At ang next flower offering naman po natin ay si Sister Cynthia Bermundo po. May additional announcement pa po. Kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor PJ para po sa ating benediction. Sige po, tayo po ay tumayo at umawit po sa Panginoon ng kay buti-buti. At habang tayo po ay umaawit, tayo po ay magkaloob sa Panginoon para po sa ating mga kapatiran po na nangangailangan po ng mga tulong at bilang pagpapabot po sa kanila ng help. So, tayo po ay inaanyahang magkaloob po para sa kanila. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay mabuti sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa extent po ng inyong pagmamahal, sa inyong dakilang pag-ibig po sa amin, na aming naranasan sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Kaya nga, dahil sa iyong pag-ibig sa amin, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na kung sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, O Diyos, dahil ito ay muli mo pong nirenew sa amin, muli niyo pong pinaalala sa amin, sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng inyong salita, na hinatid po ng aming kapatid ng inyong lingkod na si Pastor Arcelon. Kaya nga, O Diyos, ang patuloy na pagpapala at patuloy na pag-iingat sa kanilang buhay at sa kanyang buong pamilya ay inyo pong igawad, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyong mga salita na aming narinig sa umagang ito sa pamamagitan niya. Kaya nga, O Diyos, ang patuloy na pagpapala po ng inyong salita ay hindi lamang magtatapos, kundi ito ay pasimula lamang hanggang sa mga susunod na panahon. Dadalhin namin ito sa aming kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang tahanan, at sa pamayan ng aming kinabibilangan, O Diyos. Pag-multiply niyo po itong mga salitang ito at maging pagpapala sa bawat isa at hindi lamang ihinto sa amin. Kaya nga, O Diyos, salamat po at kami ay inyong dinako sa umagang ito. At sa ating mga kapatiran na nagbigay ng pagpapahalaga sa Diyos sa araw na ito at hindi kinakalimutan ang mga pagtitipong katulad nito, ang Diyos ay malugod na magpapala sa bawat isa sa atin, magkakaloob at magbibigay ng lahat ng ating hinihingi na ayon sa kanyang kalooban at lahat ng ating pangangailangan. Tanggapin ninyo ang bawat pagpapalang ito sa inyong mga buhay na siya nagmumula sa Diyos, na siya na may kakayanang pagpalain ang lahat ng tao at kayang
ibigay ang lahat ng mga ito at lahat ng pagmamayari, lahat ng ating kalakasan, lahat ng ating kalusugan na nagbumula sa Kanya. Kaya nga sa umagang ito, muli o Diyos, sa iyo ang aming papurit, pasasalamat, ang aming pagdakila, at lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for this He has done with His blood. He has saved us with His power. He has raised us to God be the glory for the things He has done. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin.